Purihin po ang ating mahal na Panginoon. God bless you to my beloved co-preacher, Brother Paul. Sa oras na ito, maminamahal tayo pong lahat ay dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Hingin natin ang gabay at patnubay ng ating Diyos sa huling bahaging ito sa pag-aaral ng kanyang banal na salita. Praise God. O madakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, amang banal, sa iyong makaparing pangalan, malapanong Isus, sa pangunat panalangin ng tao nilang isa, sa amin ng malapang Elisa Wilsad Almeida, taus puso kaming nagpapabot sa iyo, O Diyos, ng aming pasasalamat, paglulahati, pagdadakila sa iyong makaparing pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa paglagis mo po sa mga naunang bahagi na iyong banal na gawain, at higit sa lahat, sa iyong matamis na presensya na patuloy nagbibigay kalakasan sa aming paglilingkod sa iyo. At sa oras na ito, Panginoon, sa huling bahagi, sa pakikinig at pag-aaral ng iyong banal na salita, minsan na pabuksan niyo po ang bawat puso't kaisipan ng iyong mga anak, especially sa aming mga bisita, sa aming mga webcast viewer, mahal na Panginoon. Ipaunaw po sa kanila, mahal na Panginoon, ang mensahe sa araw na ito. Gamitin mo rin po ang iyong abang lingkod na sa ganang akin, wala po kong magagawa. Sa iyo lamang ako umaasa, mahal na Panginoon, ang tamang salita. Ilagay mo sa akin mga labi ang karunungan sa aking isip. At sa pangunat panalangin ng aming minamalabang lista, Wilsad Almeida, ang huli mong propeta, mahal na Panginoon, ay aming sinasaway ang lahat ng mga hadlang ng kaaway sa pangalan ni Jesus. And I bind the power of darkness, anoint thy word, demons of doubts and unbelief, cast out in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Praise God. Purihin po ang ating malapanong Isus. Makabalik na po tayo sa ating mga upuan, maminamahal. At sa oras na ito, maminamahal, aking po munang ipinapaabot ang pinakamataas na pagpupuri, paglulahati, pagdadakil at pasasalamat sa ating Diyos sa tagapagligtas, sa ating pong pinakamamalapanong Isokristo. Pangalawa po, maminamahal ang aking pagbibigay ng dobleng paggalang, respeto sa taong ginamit ng ating malapanong Isus, sa ating pong beloved Honorable Pastor, Evangelist Wilsad Almeida. We love you so much, mahal na Pastor. Sa lahat po ng mga beloved children, sa mga son and daughter-in-law ng ating mahal na Pastor, sa mga apo, sa buong sambayanan ng ating minamahal na Pastor, at patuloy rin po nating inaalala sa ating mga puso ang katuruan ng ating beloved Mama dear, beloved Assistant Pastor. Praise the Lord, hallelujah. Welcome back din po sa ating beloved Minister Pods. Hallelujah, sa pagpapalang pinagkaloob sa tagumpay ng krusada sa dako ng San Mariano, Isabela, at sa lahat po ng ating minamahal mga kapatiran narito sa araw na ito, mga bisita, mga baguhan, sa ating mga webcast viewers sa buong daigdig. Praise the Lord. Ganun din po ang ating pagbati sa dako ng Indiana, Evansville, sa ating pong beloved Ted, beloved Minister Luke. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga minamahal, sa pangalan ng ating pinakamamalapanong Isus. At mga minamahal, sa hapong ito, ang ating pong pag-aaralan ay pamagatan po nating Peter's Denial of Christ, o ang pagkakaila ni Pedro sa Panginoon. Ating pong pag-aaralan, mga minamahal, ano po yung mga dahilan bakit ikinaila ni Apostol Pedro ang ating Panginoon. Pakibasa po muna natin ang ating mga talata dito po sa Book of Mark, chapter 14, starting at verse 27 up to 42, at alo ng 46, 47, 53 and 54, at 66 to 72. Kindly po, mga minamahal, pakibasa ng ating mga Bible readers. Praise God. Gospel according to St. Mark, chapter 14, from verse 27 up to 42. And Jesus said unto them, All ye shall be offended because of me this night. For it is written, I will smite the shepherd, and the sheep shall be scattered. But after that I am risen, I will go before you into Galilee. But Peter said unto him, Although all shall be offended, yet will not I. And Jesus said unto him, Verily I say unto thee, that this day, even in this night, before the cock crow twice, thou shalt deny me thrice. But he spake the more vehemently, If I should die with thee, I will not deny thee in any wise. Likewise also said they all.
And they came to a place which was named Gethsemane. And he said to his disciples, Sir, sit ye here while I shall pray. And he asked with him Peter and James and John, and began to be sore amazed and to be very heavy, and said unto them, My soul is exceeding sorrowful. And prayed that if it were possible, the hour might pass from him. And he said, Abba, Father, all things are possible unto thee. Take away this cup from me. Nevertheless, not what I will, but what thou wilt. And he cometh and findeth them sleeping, and said unto Peter, Simon, sleepest thou? Couldest not thou watch 1 hour? Watch ye and pray, lest ye enter into temptation. The spirit truly is ready, but the flesh is weak. And again he went away and prayed, and spake the same words. And when he returned, he found them asleep again, for their eyes were heavy, neither wist they what to answer him. And he cometh the third time, and said unto them, Sleep on now, and take your rest. It is enough, the hour is come. Behold, the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise up, let us go. Lo, he that betrayeth me is at hand. Dito po sa Marcos Kapitulo 14, versikulo 27 hanggang 41, talon sa 46, 47, talon sa 53, 54, at talon sa 66, 77. At sinabi sa kanila ni Jesus, kayong lahat ay mga titisod sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor na nangangalat ang mga tupa. Gayon nagpakapagbangon ko ay nauna ako sa inyo sa Galilea. Darapat sinabi sa kanya Pedro, bagamat nangatitisod ang lahat, ngunit ako hindi. At sinabi sa kanya ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na ngayon gabi, ring ito ay bago tumalaog ang manok, nang makalawa ikakaila mo akong makaitlo. Dadapat law na nang nagmatigas siya at sinabi, kahimat kailangang mamatay akong kasama mo, ay hindi kita ikakaila. At sinabi rin naman ng lahat, at gayon din. At nagsirating sila sa isang dakong na tinatawag na Gethsemane. At sinabi niya sa kanyang mga alagad, magsiupo kayo rito, samantala ako'y nananalangin. At kanyang isinang si Pedro at si Santiago at si Juan. At nagpasimulang nagtakang totoo at namanglaw na mainam. At sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang aking kaluluwa. Hanggang sa kamatayan ang atitira kayo rito at magpuyat. At lumakad siya sa dako paroon. At nagpatira pa sa lupa at idinadalangin na kung nangyayari ay makalampas sa kanya ang oras. At kanyang sinabi, Ama, may pangyayari sa iyo ang lahat ng mga bagay. Ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may hindi ang ayon sa pag-ibig ko, kundi ang ayon sa pag-ibig mo. At siya'y lumapit na nang sila'y nangatutulog. At sinabi sa kanya ni Pedro, Simon, natutulog ka baga? Hindi ka nangagpupuyat ng isang oras. Kayo'y nangagpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong masipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay may ibig, dapat mahina ang laman. At muli siyang umalis at nanalangin na silang sabi ay gayon din ang mga salita. At muli siya nagbalik at aratan silang nangatutulog sapagkat nabibigat ang totoo ang kanilang mga mata. At wala silang malaman sa kanyang isagot. Dito po sa 41, at lumapit siya bilang ikatlo at sinabi sa kanila, mga nangatulog na kayo at magpahinga. Sukat na dumating ang oras, narito ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Dito po sa 46, at siya'y sinunggaban nila at siya'y kanilang dinakip. Darapat siya ay nagkaroon ay nagbunot ng kanyang tabak at sinugatan ang alipin ng dakilang saserdote at tinagpas ang kanyang tainga. Dito po sa 53, 54. At dinala nila si Jesus sa dakilang saserdote at nagpipisan sa kanya ang lahat ng mga pangulong saserdote at ang matatanda at ang mga eskriba. At si Pedro ay sumunod sa kanya sa malayo hanggang sa loob-looban ng dakilang saserdote at nakiumpok siya sa mga punong kawal at nagapainit ng ningas ng apoy. God bless you, Brother Paul. Praise the Lord. Ang lahat ay magsabi ng Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan po muna natin ang ating malapay noon, yung isang gising na palakpak sa ating Diyos.
Ang mahal na Panginoon po siya magpapala sa ating pag-aaralan sa hapong ito. Dito po, mga minamahal, sa mga talatang ating nabasa, ang ating pong mahal na Panginoong Hesus, kasama ang mga apostoles sa pangunguna po ni Apostol Pedro, ay sinabi niya sa kanyang mga alagad, kayong lahat ay mga titisod sapagkat nasusulat, sasaktan ko ang pastor at mangangalat ang mga tupa. Tatapot, mga minamahal, sinabi po sa kanya ni Apostol Pedro, mahal na Panginoon, bagamat matitisod na ang lahat, ngunit kailanman ako'y ay hindi matitisod sa iyo. Ngunit sinagot uli ng ating mahal na Panginoong Hesus si Apostol Pedro, nang sabi ng ating Diyos, Pedro, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ngayon, sa gabi rin ito, bago tumilaok ang manok ng makalawa, ay ikakaila mo akong makaitlog. Natapos, mga minamahal, lalo pa pong nagmatigas si Apostol Pedro, mga minamahal, nang sinabi niya sa ating mahal na Panginoon, mahal na Panginoon, kahimat kailangang mamatay akong kasama mo, ay hindi kita ikakaila. At diyan din po ang sinabi ng lahat ng mga alagad, na walang pinagkaiba, mga minamahal, sa panahon natin ngayon, mga Kristiyanong nangangako sa ating mahal na Panginoon, tumatayo dito sa banal na pulpito, umiiyak pa, mga minamahal. Lumalabas sa kanilang mga labi, kanilang sinasabi, mahal na Panginoon, iniibig kita, pagsisilbihan at paglilingkuran kita, hindi ako tatalikod sa iyo hanggang sa huling hininga ng aking buhay. Ngunit, mga minamahal, nang dumating na ang mga problema, ang mga pagsubok, pag-uusig, at kahirapan sa buhay bilang anak ng Diyos, mga minamahal, katulad po ni Apostol Pedro, mga minamahal, ikinaila nila ang Diyos. Nakakalungkot isipin, mga minamahal, sa lahat ng mga biyaya, mga natanggap na mga anak ng Diyos, naroon, mga minamahal, na sila po ay tumatalikod pa sa mahal na Panginoon. Ikinakaila pa nila ang ating Diyos, mga minamahal. Kaya nga sa hapong ito ay pag-aralan po natin, bakit po, mga minamahal, ikinaila ni Apostol Pedro ang ating mahal na Panginoon. Bagamat wala po sa kanyang puso, sa isip niya, mga minamahal, na gagawin niya ito, sincero po, mga minamahal, ang pag-ibig ni Apostol Pedro sa ating mahal na Panginoon. Isa siya sa mga unang tinawag ng Diyos bilang apostoles ng ating mahal na Panginoon. Iniwan niya, mga minamahal, ano man ang mayroon siya sa kanyang buhay para sumunod sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord! Ang lahat ay magsabi ng Amen! Hindi niya po, mga minamahal, kayang gawin niyo sa mahal na Panginoon. Ngunit, mga minamahal, bakit ba itinatwa ni Apostol Pedro ang ating mahal na Panginoon? Bakit niya ikinaila ang ating Diyos, mga minamahal? Mayroong mga dahilan. Dito po sa talatang 32, noong ang ating mahal na Panginoong Hesus, mga minamahal, ay nakarating po doon sa dako ng Gethsemane. Naroon kasama niya lahat ng mga alagad, at ang sabi ng mahal na Panginoon, magsipo kayo rito at ako'y mananalangin. At kanyang sinama, mga minamahal, si Apostol Pedro, si Santiago, at si Juan, mga minamahal, sa kanyang pananalangin. At ang sabi ng ating mahal na Panginoon, binilinan sila, kayo'y mga puyat at magsipanalangin. At ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ay umalis. Grabe ang kanyang agonizing prayer, mga minamahal, sa sobrang pananalangin niya. Hallelujah! Halos dugo na po ang pumapatak na luha, mga minamahal, sa kanyang pisngi, mga minamahal. At naroon, mga minamahal, nung balikan niya, si Apostol Pedro, si Apostol Santiago at Apostol Juan, ay nakita niya, mga minamahal, na sila po ay nangatutulog. At anong ginawa ng ating mahal na Panginoon? Sila po'y ginising ng ating Diyos. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Pedro, magsigising kayo. Hindi pa kayo makapanalangin? Kahit isang oras lamang? At sila'y nagising, umalis ang ating mahal na Panginoon. At sa pangalawang pagkakataon, muling bumalik ang ating Diyos sa kanila.
at nadatnang natutulog silang muli. At sila'y muling ginising ng ating Diyos. Pedro, magsigising kayo, manalangin kayo, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Bagamat gusto ng Espiritu, gawin ang kalooban ng Diyos, ngunit mahina ang laman. At umalis muli ang ating malapanood. At sa pangatlong pagkakataon, mga minamahal, ganun pa rin ang nadatnan ng ating Diyos. Patuloy silang natutulog, mga minamahal. Hallelujah! At naprovoke na ang ating Diyos, mga minamahal. Ang sabi ng malapanood, mga tulog na kayo at mga pahinga. Sukat na, dumating na ang oras. Narito ang anak ng tao ay ipagkakanulunas sa kamay ng mga makasalanan. At karakadaka, mga minamahal, biglang dumati ang mga sundalo, mga minamahal, at dinakip ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Ito po, mga minamahal, ang unang dahilan bakit ikinaila ni Apostol Pedro ang ating mahal na Panginoon. Dahil pinatutulog nila yung kanilang pananampalataya. Ang lahat ay magsabi ng Amen! Pinatutulog nila yung kanilang pananampalataya sa ating Diyos na inutos ng ating malapanoon na manalangin sila at magpuyat. Amen? Ngunit anong ginawa nila, mga minamahal? Hindi nila pinakinggan ang ating Diyos. Imbis na manalangin sila, mga minamahal, pinatulog nila yung kanilang pananampalataya. Kaya anong nangyari, mga minamahal? Nung dumating ang mga sundalo, bigla silang nagising. Anong ginawa po ni Apostol Pedro? Ano ang kanyang unang-unang naging reaksyon? Binunot niya yung kanyang tabak at tinigpas yung tenga ng isa sa mga sundalo na humuli sa Malapaynoon. Napakagandang reaksyon bilang alagad, Panginoon niya, ang ating mahal na Panginoong Hesus, ipagtatanggol niya, handa siyang pumatay. Natuwa ba ang ating Diyos sa kanyang ginawa, mga minamahal? Hindi po. Amen? Nirebuke siya ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi ng mahal na Panginoon, Pedro, ang nabubuhay sa tabak ay mamamatay sa tabak. Grabe ang pag-ibig ng Diyos. Kinuha niya pa yung tenga ng sundalo at muli niyang ibinalik, ipinapanalangin ng ating mahal na Panginoon. Dito natin makikita, mga minamahal, gaano po kahalaga ang pananalangin sa ating mga tunay na Kristiyano. Ang lahat ay magsabi ng praise the Lord! Na ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, ito po'y na-built, mga minamahal, ang pundasyon ng gawain ito ay sa pamamagitan ng pananalangin na itinuro ng ating beloved parents in the Lord, ng ating minamahal na pastor, beloved Mama Dear. Walang humpay, walang tigil na pananalangin araw at gabi. Hallelujah! Nung nagsisimula pa lamang ang banal na gawain, mga minamahal, ang ating mahal na pastor, nagpupuri siya at nananalangin 16 hours a day. Nung simulan ang gawain, 2 beses ang overnight, mga minamahal. Halos ang mahal na pastor hindi natutulog. Araw at gabi nagpupuri sa mahal na Panginoon because praising is praying. Mga minamahal, amen? Kaya nga anong nangyari kay Apostol Pedro? Dahil kulang sa panalangin, ang pumasok agad ay galit. Puot. Amen? Imbis na mag-rebuke, maminamahal, manalangin dahil hinuhuli ng ating mahal na Panginoon, gumamit ng dahas, gumamit ng galit, maminamahal. Totoo yan. Kapag kulang tayo sa pananalangin, ano nangyayari? Madali kang mainis, madali kang magalit, madali kang ma-provoke. Amen? Kaya nga sabi ng Biblia, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. But seek ye first. Yan ang unang-una natin gagawin. Pagkagising pa lamang natin sa umaga, maminamahal, lumuhod na tayo. Itaas natin ang ating kamay sa ating mahal na Panginoon. Pasalamatan, purihin ang Diyos, maminamahal. Hallelujah. Hindi po tayo coffee first before the kingdom of God. Ha? Pag nagising sa umaga, ang hinahanap yung mainit na kape at mainit na pandesal, mamaya na yan, maminamahal. Unahin muna natin yung pagpupuri sa Diyos. Ang lahat ay magsabi na, praise the Lord! Dahil pagkagising natin sa umaga, empty yung ating heart. Empty yung ating mind. Kung ano yung unang-unang gagawin mo, yun ang pinapapasok mo sa puso't isipan mo. Kaya nga, maminamahal, pag nagising ka, nandiyan ka agad, maminamahal, nagluto ka na, nag-asikaso ka na,
Mamaya gagamitin yung mga anak mo, natapon na dyan yung mga kape, yung damit na susutin mo, natapunan, na wala kang panalangin, nakapagmura ka na tuloy, puto sekong batang ito, puto maya ito. Tapos ayun na yung asawa mo, ang liit-liit na bagay, nagtalo na kayo. Mamaya nagamuna na ng hiwalayan, ang liit-liit na bagay. O maminamahal, totoo yan. Amen? Makapag-amen po ba tayo? Bakit maminamahal? Kulang sa panalangin. Inuna agad yung menial duties. Huwag tayong gumaya kay Martha, maminamahal, na masyadong abala sa paglilingkod. Amen? Sabi ng Hebreo 10:20, sa pamamagitan ng daang bago at buhay na itinalaga sa atin. So, may panibagong buhay na mga minamahal na tayong nilalakaran. Nakakaiba sa buhay natin nung araw. Amen? Hindi na tayo pwedeng makipamatok pa ng kabilan sa mga makasanlibutan. Everybody say amen. Nakatulad ng ginawa ni Apostol Pedro dahil sa kakulangan sa pananalangin, dahil ang siya po ay naroon na sa malayong pagsunod, nakisama na siya sa mga makasanlibutan. Kung ano nang ginagawa ng mga sundalo, ay ganoon na rin ang kanyang ginagawa. Sabi ng Biblia, mga minamahal, may itinalagang buhay sa atin ang ating malapanoon. Itong mismong ating ginagawang itong pagdalo sa gawain ng Diyos, ang pagpupuri natin sa mahal ng Panginoon, pagbibigay ng tapat sa gawain ng Diyos, pamumuhay na may kabanalan, pag-aayuno, pagpupuri, pag-ahayo. Ito na po mismo yung ating buhay. Ito yung buhay ng Kristiyano. Kaya sabi dito, mga minamahal, na hindi tayo pwedeng makisang-ayon sa takbo ng salibutan. Ano daw, mga minamahal, pagkikisama mayroon ng katwiran sa kalikuan. Ano daw, pagkikipagsundo mayroon si Kristo kay Belial. Anong bahagi mayroon? Ang sumasampalataya sa hindi sumasampalataya. Kaya ang sabi ng verse 17, wherefore come out from among them. Magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo. Ang lahat ay makapagsabi ng amen. Kapag ikaw ay tunay na Kristiyano na, hindi ka na pwedeng uminom ng alak, manigarilyo, magsugal, magpunta sa mapupulang ilaw, magpunta sa loob ng sinihan, maminamahal, magpunta doon sa mga kasiyahan, hallelujah, na ang ginagawa, maminamahal, ay makasalibutang gawa. Hindi na po tayo, maminamahal, pwedeng, maminamahal, sumali sa ginagawa ng mga taong wala sa ating mahal na Panginoon. Ang lahat ay makapagsabi ng praise the Lord. Kaya nga sabi ng unang Timoteo 5:6, maminamahal, ang sino man daw nagpapakabuyo sa laman, maminamahal, ay patay. Bagamat buhay siya, sa harapan ng Diyos ay patay na siya. Kaya kung tayo, maminamahal, ay Kristiyano na, nakikisang-ayon pa tayo sa salibutan, sa kanilang ginagawa, sa kanilang mga maling gawa, maminamahal, bagamat tayo patay, maminamahal, buhay, patay na tayo sa harapan ng Diyos. Hindi tayo pwede, maminamahal, makisang-ayon sa takbo ng salibutan. Ang lahat ay magsabi ng amen. Kaya nga, maminamahal, naroon habang sumasabay doon si Apostol Pedro doon sa mga kawal, hallelujah, biglang may nakakita sa kanya, maminamahal. Nakita siya ng mga tao roon, ang sabi, ikaw man ay kasama rin ng Nazareno na si Jesus. Siya'y kumaila, maminamahal. Sinabi niya, hindi ko nalalaman. Ning nauunawaan ang sinasabi mo. At siya'y lumabas, maminamahal. Biglang tumilaok. Unang tilaok ng manok. At muli, maminamahal, nakita siya ng mga aliping babae. Ang sabi sa kanya, ikaw talaga. Isa ka sa kanila, maminamahal. Ngunit muli niyang ikinaila ang ating mahal na Panginoon. At sa ikatlong pagkakataon, maminamahal, ang sabi ng mga tao roon, ikaw talaga ay isa sa kanila dahil ikaw ay isang Galileo. Ngunit, maminamahal, nakakalungkot ang tinuran ni Apostol Pedro sa huling pagkakataon. Siya po'y nag-swear, nanupa, at nanungayaw, maminamahal. Nag-curse pa siya.